Pag-ibig at kapayapaan ng sumatin, isang mapagpalang araw sa atin mga kapatid. Ang ating magiging topic ngayon ay the name of God described in the Bible. The name of God. YHWH. The name of God. Yan ang ating magiging topic ngayon. Basahin na natin dito sa natin. Elohim. Elohim, sabihin yan, plural of Eloah, meaning God. Basa na tayo dito sa ito sa, in the beginning, God created the heaven and the earth. Diyan. Titingnan natin dito sa interlinear. Sa Strong Hebrew. In the beginning, God created the heavens and the earth. God, Elohim. Ibig sabihin ay God. Plural, Elohim. Plural of Eloah. Na ibig sabihin yan ay gods. Divine being, supreme God. Yan o. Yan ang ibig sabihin yan. Yan ang isa sa mga pangalan ng Diyos sa Biblia. Number 1 ay Elohim. And number 2 ay El Elyon. Yung salitang El Elyon ay tawag dito Hebrew na ang ibig sabihin ng El. Ibig sabihin nitong El ay God. Tapos ibig sabihin naman ng Elyon, Most High. Basahin na natin dito sa sulat ni David sa awit sa 92 sa 92:1. It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing his praises unto thy name, O Most High. Sabihin ng El ay God. Ang Elyon ay Most High. In Hebrew yan In Hebrew. Tingnan natin dito sa interlinear ng Hebrew. Psalms 92:1. Sabi dyan, basahin natin lahat. A psalms, a song for the Sabbath day, it is a good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name, O Most High. Elyon. Elyon. In Hebrew, Elyon. Titingnan natin kung ibig sabihin ng Elyon sa Elyon. Elyon, high. The name of God, high. Kaya, Most High. Most High. Yan ang meaning niyan sa Hebrew. Tapos, basa pa tayo dito sa 57. 57:2. Sabi dito, I will cry to God, Most High, Elohim, God, Elyon, Elyon, Most High God, to God, to accomplish
all things for me. Babasahin natin yan dito sa Tagalog. Sa 57 sa Tagalog natin basahin. Sabi dito, ako'y dadaing sa Diyos na kataas-taasan, sa Diyos na nagsasagawa ng lahat ng mga bagay sa akin. Yan, ang ibig sabihin niya sa interlinear. I will cry to God, Most High, to God who accomplishes all things for me. Elyon, Elyon, high, name of God, Most High. Basa pa tayo dito sa 47:2. 47:2. Sabi muna natin sa Tagalog dito. Sa 47:2. Sabi dito, sapagkat ang Panginoong kataas-taasan ay kakilakilabot, siya'y dakilang hari sa buong lupa. Kung titingnan natin yan sa King James Version, for the Lord Most High is terrible, He is great, King all over the earth. Ibig sabihin yan, El Elyon, above all. Above all. Yan. Sapa tayo dito sa sa 13:1. Praise ye the Lord. Praise, O ye servant of the Lord. Praise the name of the Lord. Yan. Ito sa 4:5. The Lord is high above all. Nation and His glory above the heavens. Who is like unto the Lord our God, who dwelleth on high. Titingnan natin yan sa interlinear. Sa 13. Sa 13. Yan. 13 ng 4. Ayan. Sabi dito, the Lord is high above all. Yan. The nation is glory is above all the heavens. Yan. Who is like the Lord our God, who is enthroned on high. Sabihin, ang Elyon ay Most High God. Sabihin ng Elyon, yan, Elyon. Ito yung pangalawang pangalan ng Diyos sa Biblia. Ang pangatlo ay El Shaddai. El Shaddai. Ibig sabihin ay God Almighty. God Almighty. Pasa tayo dito sa Exodus. Sa Exodus 6:3. 6:3. Sabi dito, and I appeared into Abraham, into Isaac, into Jacob by the name of God Almighty. God Almighty, but by name Jehovah was I'm not known them. Kung sa dito sa 3. At ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makapangyarihan sa lahat. Ang ibig sabihin ng El Shaddai, salitang Hebrew to, El Shaddai, sabihin God Almighty.
Titingnan natin dito sa interlinear. Interlinear ng Hebrew. Yan. Interlinear. Alam. Sa Exodus 6:3. Yan. Sabi dito, and I appeared to Abraham, Isaac, and Jacob as God Almighty. As God, BL, Almighty, El Shaddai. Na ang ibig sabihin ng Shaddai, the Almighty, Shaddai. Yan, Almighty. Sa strong Hebrew. Na ibig sabihin ay God Almighty, El Shaddai. Titingnan natin ang El ay God. God. Ibig sabihin ng El. Ibig sabihin ng El, God, the Mighty One. Yan ang El. Kaya nga tinawag siyang El Shaddai, the Mighty One. Yan El, Mighty One. Tingnan natin dito sa El Shaddai, God Almighty. Tingnan pa natin dito sa Genesis. Sa Genesis 17:1. Genesis 17:1. Sabi dito, at nang si Abraham ay 99 na taon ay napakitang Panginoon kay Abraham at sa kanya nagsabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makapangyarihan sa lahat. God Almighty. Yan, God Almighty. I am the God Almighty. Kung titingnan natin dito sa interlinear ng Genesis 17:1. Yan, Genesis 17:1. Sabi dito, now when Abraham was 99 years old, the Lord Yahweh, sabi dyan, appeared into Abraham, and he said to him, I am God El. I am God El. Almighty. El Shaddai. El Shaddai. Ito ang pangatlong pangalan ng Diyos sa Biblia. El Shaddai. Ibig sabihin, God Almighty. Ngayon, ang pangatlo naman ay YHWH. Bakit YHWH? Kasi nung isulat ang original manuscript ng Old Testament, ang nakasulat doon na Lord ay YHWH, na ang ibig sabihin niyan ay ito. Ito tayo sa Exodus. Exodus 3:14. Sabi dito, ang God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus thou shalt say unto the children of Israel, I am had sent me unto you.
to nung isugo dito si Moises, ayun yung sinabi ng Diyos. Sabi dito sa Tagalog, sabi dyan, ako yaog, ako nga. Ako nga. Yan. Ang ibig sabihin ng YHWH kasi hindi siya pwedeng bigkasin. Hindi natin alam ang ano nito, ang paano ang pronunciation, basta ang nakasulat doon sa sa Hebrew. Ito yung nakasulat. Kasi pag binigkas to pa ganon, tayo kasi pag nagbasa pa ganito, sa kanila sa Hebrew pa ganito, na ibig sabihin niya na Yod, He, Baw, He. Ibig sabihin, pa ganon yung basa. From right to left. Tayo kasi from left to right. Yan. Yod, He, Baw, He. Yan ang correspondings niya sa Hebrew letters. Kaya hindi natin alam kung paano to bigkasin itong YHWH kasi ang nakalagay doon sa interlinear. Sa interlinear ay ganito. Doon sa original manuscript. Kasi lagi tayong pupunta doon sa original manuscript. Sa 3:14. Sabi dito, God said to Moses, I am. I am. Iye. Na ibig sabihin niya, kung titingnan natin sa sa strong. Ibig sabihin, exist, nag-i-exist siya. Exist. Become. Come to pass, yan ang ibig sabihin ng I am. Yan, I am. Who I am. Tapos, and he said, thus you shall say to the Lord of Israel, I am. Sabihin, ang ibig sabihin niyan ay exist. Nag-i-exist siya, exist. Kasi yun yung sabi dito sa yan, I am who I am. Yan ang ibig sabihin niyan. Kasi dito sa tama tayo dito sa 14, ay sa 15, tuloy natin sa 15. Sabi diyan, God Elohim furthermore said to Moses, thus you shall say to the sons of Israel, the Lord, Lord, sabi Yahweh, ito yung proper name of God of Israel. Yung salitang Yahweh, ang ibig sabihin nito ay I am exist the Lord. Sabihin, I am exist. Salitang Yahweh, sa strong, yan, to exist, yung YHWH, YHWH. Yan YHWH. Sabihin niya, meaning, to be or exist. Kaya nga, huwag na tayong magtaka kung bakit may salitang Yahweh. Kasi yung Yahweh ay salitang Hebreo. Ang original na manuscript na nakasulat doon ay YHWH. YHWH ang original manuscript. Pero nung i-translate ang Biblia to King James Version, kung titingnan natin sa King James Version, ang ipinalit dyan sa 1611, the Lord, the Lord, ibig sabihin, yung malaking letter dito, yung mga malaking letter, yan, tulad niya, mga malalaking letter, yan, tulad niyan, yung ganyan. Ang nakasulat talaga doon sa original manuscript ay YHWH. Ang tanong,
hindi naman natin pwedeng banggitin to, YHWH, ganun. Sinugo ako ni YHWH, ganun. Hindi naman pwedeng ganun, di ba? Kailangan, tingnan natin yung meaning sa sa Biblia. Pero hindi, doon tayo tawag dito, mag-uumpisa sa Hebrew. Kung ano yung meaning ng Lord. Kasi sa Hebrew, Yahweh. Yan the proper name of God. Sabihin yan, yung YHWH, yan ay to exist. Kaya nga, Yahweh. To exist. Kaya nga, I am. Yan. And ang susunod naman natin ay Adonai. Sabihin, Adonai, the Lord, Master over all. The Adonai, yan ay salitang Hebrew pa rin. Yan ang pangalan ng Diyos, Adonai. Basa tayo dito sa sa Isaias. Sa Isaias 42:8. Sabi dito, I am the Lord, that is my name. Basahin natin dito sa Tagalog. Sabi dito, ako ang Panginoon na siyang aking pangalan. Yan Isa sa mga pangalan ng Diyos, ang sabihin niya, Panginoon, Adonai. Adonai. Sabihin niyan, Lord, the Lord, Master over all. Titingnan natin dito sa interlinear. Dito sa 42 ulit. 42:8. Yan natin dito sa 42:8. Sabi diyan, I am the Lord, Yahweh. Alam na naman natin yung salitang YHWH, YHWH, Yahweh. Sabihin, yung salitang Yahweh ay Hebrew. Nang ibig sabihin niyan ay Lord. Yan. That is my name. I will not give my glory to another, nor my praises to grieve in my image. Tulad ng sinabi doon ng Diyos doon sa Exodus 27. Sabi ng Diyos, yung kanyang pangalan ay hindi pwedeng banggitin ng basta-basta, Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Huwag mong babanggitin. Kaya nga, napalitan yung huwag mong banggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Kaya yung nakasulat dito sa original manuscript, YHWH, ang isinalin dyan ay Lord. Sabihin Yahweh, I am exist. Yung Yah, parang ganito, Hallelujah. Diba? Jeremiah, Elijah, sabihin, I am. Yung we, exist. I am exist. Titingnan natin dito sa exist. Ang I am. Ang yung sabi dito, I am the Lord. Yan ang pangalan ng Diyos. Adonai. I am the Lord. Sabihin niyan ay Master over all. Adonai. Tignan pa natin dito sa Genesis. Yung sinabi kay Abraham. Lagyan muna natin highlights. Sabi,
Sinabi ni Abraham, O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak at mga ari ng aking bahay na ito ay taga Damascus. Sabi dito, O Panginoong Diyos. Sabi dyan, sa English. Abraham said, Lord God. Titingnan natin dito sa Genesis. Ang ginamit dyan ay Abraham said, O Lord, Adonai. Sabihin yun, Lord. Yung Adonai, the Lord. Kaya yung ginamit dyan sa Hebrew, Adonai, Lord. Ibig sabihin yan ay, Adonai. Ang ibig sabihin ay Lord, Master. Yan ang meaning niyan. Lord, Master, Lord. Meaning Lord, Master. Yan, Adonai. Ito ginamit sa Hebrew. Abraham said, O Lord God, Adonai Yahweh. Adonai Yahweh. O Lord God. Yung Adonai at saka yung Yahweh, isa lang yan. Lord, in Hebrew, Adonai. Yan. Sunod naman ay ang susunod natin ay bang susunod natin? Ang isusunod natin ay Jiri. Sabihin, isa ito sa pangalan ng Diyos. Jiri. Yahweh, the Lord will provide. Sabihin, the Lord will provide. Dito tayo sa basa tayo dito sa Genesis 22:14. Sabi dyan, and Abraham called, nabago na yung pangalan ni Abraham. Dati Abram siya. Ngayon Abraham na kasi. Napalitan na niya, called the name of the place Jehovah Jireh. Nang ibig sabihin niyan, itong Jehovah Jireh, basahin natin sa Tagalog. Sabi dito, at pinanganlan ni Abraham ang dakong yaon ng Jehovah Jireh, gaya ng kasabihang hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Pangnaimahanda. Nang ibig sabihin niyan, the Lord will provide. Kung titingnan natin dito sa salin ng sa 22:14. Yan. Ang ibig sabihin niya na ito, the Lord will provide. Yiri. Sabihin, Jiri. Sa salitang strong word, strong Hebrew. Yan, sabihin niya na ay to look back at behold. Yan ang corresponding niya, to see. The Lord will provide. Yiri. Yan. Ang ibig sabihin niya ay the Lord will provide. Yiri. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid. Bibigyan natin to ng part 2 kasi medyo mahaba tong discussion natin
tungkol dito sa the name of God described in the Bible. Maraming salamat po at isang mapagpalang araw sa atin lahat.